Si Gojo ay isang lonely loser na sa halip na magkaroon ng mga kaibigan ay masyadong abala sa pagbusting ng isang mataba sa kanyang Hina dolls. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya ang isang busty cosplay freak na ginawang eksperto sa paggawa ng costume si Gojo. Ilang taon na ang nakalipas nakita ni Gojo sa unang pagkakataon ng isang magandang Hina doll na nilikha ng kanyang lolo si Kiro. Nang makita kung gaano kamahal si Gojo dito sinabi ni Kiro kay Gojo na kung magsasanay siya ng husto hindi lang niya matatalo si Sukuna ngunit magagawa rin niya ang mga manika ng Hina na katulad niya. Gayunpaman pagkaraan ng mga araw sinabi ng kanyang kaibigan noong bata pa kay Gojo na kinasusuklaman siya nito na nagsasabi na ang isang batang tulad niya ay dapat na mas interesado kay Mia Khalifa kaysa sa ilang takot na manika ng Hina na nakasakit sa damdamin ni Gojo. Nagising si Gojo mula sa bangungot na iyon ngunit pagkatapos pakalmayan ang sarili tiningnan niya ang paborito niyang manikang Hina at pinunasan ang kanyang cream dito upang simulan ang umaga. Binabati niya ang kanyang lolo na wala pang dalaga na nalangin sa kanyang mga magulang na pumalakpak at naghanda ng almusal. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga manika ng Hina at habang si Gojo ay gawa ng mga mukha pinuri siya ni Kiro sa kanyang kakayahan sa paggawa ng mga costume. Sa sandaling iyon tinanong niya si Gojo kung mayroon siyang mga kaibigan na ikinagulat niya at nagsinungaling si Gojo sa kanyang lolo na nagsasabi na hindi lamang siya may mga homies ngunit pumapalakpak din siya sa araw-araw. Pagkatapos pumunta si Gojo sa paaralan kung saan nakipagkaibigan sa kanya ang isang lalaki ngunit pagkatapos na malaman na hindi niya ito kaibigan tumakas ang lalaki mula kay Gojo na iwan siyang walang kaibigan. Si Gojo ay nakaupo sa kanyang klase humihingi ng tawad sa kanyang lolo tungkol sa kung paano siya isang walang tigil na talunan ay nagsinungaling sa kanyang lolo tungkol sa pagkakaroon ng mga kaibigan. Nagpalingga-lingga si Gojo sa mga taong nakapaligid sa kanya at naiisip niya na dahil iba ang hilig niya sa kanila mas mabuting mawala na lang siya. Noon lang lumipad ang isang galbadi sa kanyang desk tinamaan ang sarili sa ulo at nang makita ni Gojo kung sino ito pala ang pinakamainit na ng paaralan si Marin. Tiniyak niya sa kanya na ayos lang siya at nang makita niya ang marka ng tinte sa kamay ni Gojo sinimulan niya itong haplosan dahil sa curiosity halos tiklupin siya na parang upuan. Matapos tiyakin ni Gojo na ayos lang siya pumunta si Marin upang makipag-usap sa kanyang mga kaibigan at nang makitang malapit na malapit si Gojo nakita niyang ibang tao si Marin sa kanya. Sa sandaling iyon ang kaibigan ni Marin na si Noah ay nakipagtsismisan sa grupo tungkol sa kung paano sinubukan ng isang lalaki na linlanggan si Marin sa pamamagitan ng pagtawanan sa kanyang pag-ibig sa anime ngunit tinanggihan lamang siya at tinawag na isang maningning na lalamunan. Sinabi ni Marin sa kanyang mga kaibigan na hinding-hindi niya hahayaang pagtawanan ng sino man ang kanyang iniibig at pagkatapos marinig ito na pagtanto ni Gojo na hindi katulad niya si Marin ay hindi isang walang gulugad na wimp na hindi kayang panindigan ang kanyang sarili. Pagkatapos ng klase si Gojo ang may pananagutan sa malinis na tungkulin pagkatapos na pauwiin ang kanyang mga kaklase na iniwan sa kanya ang lahat ng gawain. He realizes how much of a pushover he is but he's okay at it as long as hindi niya ginagawang awkward para sa sarili niya. Sa sandaling iyon pumasok si Marin at nagulat si Gojo nagsimula siyang maglinis. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya at sinabi sa kanya ni Marin na tungkulin niyang maglinis at itinanong siya pabalik kung bakit siya naglilinis mag-isa. Sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari at nang tanungin siya nito kung sinasamantala nila siya sumagot si Gojo ng oo at naramdaman niya na ito ay dahil siya ay maaasahan. Gayunpaman pinagalitan siya ni Marin dahil dito na nagsasabi na ginagamit siya at dapat magsalita tungkol sa kanyang nararamdaman para sa kanyang kapakanan. Sa bahay ikinadismaya nito si Gojo kung gaano katama si Marin na naging dahilan upang ma-accident siya habang ngiyaw na naging sanhi ng pagdugo ng kanyang kamay. Sa sandaling iyon napagtanto niyang sira ang kanyang makinang pinahi at sinabi sa kanya ni Kiro na ang aparato ay mas matanda kaysa sa Gucci ng iyong ina kaya kung bakit ito nasira. Kinabukasan pumunta siya sa economics club ng paaralan upang gamitin ang makinang pinahi ngunit nang siya ay nasa kalagitnaan ng pagbulong ng maruruming salita sa manika na parang kilabot si Marin ay sumulpat na ikinagulat ni Gojo. Nahulog ang manika at nang iligtas ito ni Gojo tiningnan siya ni Marin tulad ng pagtingin ng mga bilanggo kay Didi sa kanilang selda. Tulad ng pag-iisip ni Gojo na tapos na ang kanyang buhay pinandilatan ni Marin si Gojo na sinasabi kung gaano siya kababalaghan sa pag-alam kung paano manahi at manahi. Ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng negosyong Hina doll at na-appreciate naman ni Marin ang manika na hawak ni Gojo na labis niyang ikinatuwa nang makitang sa unang pagkakataon may nakaka-appreciate sa kanyang nagustuhan. Matapos malaman na marunong manahi ng damit si Gojo hinubad ni Marin ang kanyang damit at sinabihan si Gojo na umiwas ng tingin.
Habang iniisip niya na ang senaryo ay kapareho ng Johnny Sins fashion designer video na minsan niyang nakita na hihiyang ibinunyag ni Marin ang isang homemade costume na ginawa niya. Ibinunyag niya na ito ay isang cosplay mula sa isang anime at pagkatapos makita ang inspirasyon sinimulan ni Gojo ang pag-ihaw ng mga gawa ni Marin na nagsasabi na ang isang bulag na lola ay maaaring gumawa ng isang mas mahusay na costume. Habang patuloy na pinapuna ni Gojo ang kasuotan na pagtanto niya na umiiyak si Marin at nagsimula siyang humingi ng tawad. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya galit at sa halip idineklara niya na ginawa niya ang costume na iyon dahil gusto niyang mag-cosplay bilang paborito niyang anime character bilang anyo ng kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Gojo na dahil hindi siya masyadong magaling sa pananahi gusto niya itong gawin siyang cosplay outfit. Nang makita kung gaano siya kahanga-hanga at kung gaano kabait si Marin bilang isang tao tinanggap ni Gojo ang kanyang kahilingan at sinabing gagawin niya ito. Nagsimulang sumayaw si Marin dahil sa kaligayahan at nakita ni Gojo na sa kabila ng pagiging polar opposites nila nagulat siya nang malaman niyang kaya niyang aipangako sa kanya ang ganito. Pagkatapos nagyap si Marin tungkol sa karakter na kanyang ni cosplay si Shizuko na nagmula sa mga laro ng mais na nilayon upang bigyan ang mga nalulungkot na talunan tulad mo ng ilang creamy comfort. Sa una kinumbinsi ni Wakana ang kanyang sarili na siya ay nagpapakawala ng kumpletong kalokohan ngunit pagkatapos makita kung gaano kaseryoso si Marin na pagtanto niya na si Marin ay talagang kasing degenerate ng mga manunood ni Annie Ender. Tinanong niya si Marin kung bakit ang isang batang babae na tulad niya ay naglalaro ng mga uri ng mga laro na karaniwang nakalaan para sa mga batang lalaki na virgin losers at sinabi niya sa kanya na ang kasarian ay walang kinalaman sa kung ano ang hilig ng isang tao na nagbukas ng mga mata ni Gojo bilang siya ay pareho sa kanyang mga batang babae catered hina dolls. Ipinahayag niya ang kanyang kasabikan sa proyektong ito kahit na naiyak tungkol dito at kapag tinatalakay niya ang mga materyales na gagamitin ipinakita sa kanya ni Marin ang isang guidebook para sa paggawa ng mga costume na pang-cosplay. Binasa nila ang loob nakikita kung gaano kadaling gawin at magkasabay na tanong kung bakit galit na galit si Marin dito sa kabila ng pagkakaroon na ng tutorial na ito. Iminumungkahi niya na simulan na nilang kunin ang kanyang mga sukat ngunit dahil huli na iminumungkahi ni Gojo na gawin nila ito pagkatapos ng katapusan ng linggo at pinasalamatan siya ni Marin na nagpapahayag ng kanyang pananabik para sa Lunes. Gayunpaman kinaumagahan may tumunog sa pinto at nang buksan ito ni Gojo naroon si Marin. Nagulat tinanong siya ni Gojo kung paano niya nakuha ang kanyang address at sinabi niya sa kanya na magagamit ang internet upang mahanap ang kanyang tindahan at hindi na siya makapaghintay hanggang Lunes para maging Shizuko. Inabot niya sa kanya ang isang cheesecake pumasok kaagad walang pakialam sa opinyon nito at dumiretso sa kwarto niya. Itinuro niya kung paanong simple ang hitsura ng kanyang silid tulad niya ngunit nang makita niya ang kanyang mga koleksyon ng brush nagsimula siyang magtanong. Samantala nag-face out si Gojo at masyadong nakatutok sa kanyang mga rice cake ngunit nang malapit na siyang mawala sa kanyang sauce ibinalik niya siya sa earth. Hiniling niya sa kanya na gawin siya ng mabilis at habang iniisip niyang igalaw niya ang kanyang mga pitchel sinabihan niya itong sukatin ang kanyang mga sukat. Nagiging sanhi ito ng pag-aalinlangan ni Gojo at habang iniisip ni Marin na biglang ayaw siyang tulungan ni Gojo tiniyak ni Gojo sa kanya na hindi ito ang kaso at na ito ay dahil kailangan niyang naka-underwear para masukat niya. Hindi ito issue para kay Marin dahil ipinakita niya sa kanya ang kanyang jiggle physics na nagsasabi na nakasuot siya ng swimsuit alam niyang maguguluhan si Gojo dito. Upang matulungan siya sa kanyang trabaho iminumungkahi ni Marin na ipikit niya ang kanyang mga mata at kapag nagawa niya si Gojo ay pumasok sa trabaho. Nagpupumiglas siya dito sinusubukang kunin ang kanyang mga sukat habang ang kanyang pulgada sa ibaba ay tumataas din sa pagsukat. Ngunit sa imahe ng iyong pangit na ama na nababastos ng tatlong dudes Gojo distracts himself and powers through. Pagkatapos kapag oras na para sukatin ang kanyang mga paa umupo siya sa kanyang futon at nagsimulang magsabunot si Gojo dahil sa sobrang dumi nito. Nagsisimula siyang mag-pose dahil sa saya at binigay sa kanya ang kanyang mga paa na parang sinasabi sa kanya na dilaan ang mga ito na kung ano ang gustong gawin ng mga talunan. Sa pagkabigo ng lahat sinusukat niya sila nang walang ginagawa. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sukatin ang laki ng kanyang dibdib at habang tumatagal ng ilang kapanipaniwala ginawa ito ni Gojo habang iniisip na sinusukat niya ang mga pitchel ng isang napakataba. Hiniling niya sa kanya na sukatin din ang sukat sa pagitan ng kanyang dalawang pepperoni at kapag napagtanto niya na wala na siya sa linya siya mismo ang gumawa nito at sinabi kay Gojo na may 7 pulgadang distansya sa pagitan ng dalawang butones na nakakakuha sa isip ni Gojo na gumala sa ilang mga pulgada.
Panghuli hiniling niyang sukatin ang kanyang mga binti at dahil naubos na ginawa ito ni Gojo nang walang putol ngunit hindi niya sinasadyang nahawakan ang kanyang inihaw na baka na naging dahilan upang makagawa siya ng masasayang ingay. Tumangala siya upang makitang namumula si Marin at kapag tinanong niya kung ano ang mali sinisiguro nito sa kanya na ayos lang siya ayaw niyang malaman nito na naglalaway ang ibabang labi nito. Pinuntahan niya upang buksan ang air conditioner iniwan si Marin na bigo at gustong palawakin ni Gojo ang kanyang domain. Pagkatapos binibigyan siya ni Marin ng ilang materyales para sanggunian niya para sa Shizuko sa anyo ng mga larong mais ngunit nang tumingin siya sa kanya nakita niya ang mapanlinlang na kalagayan niya at pinipigilan ang kanyang anaconda. Nang gabing iyon pumasok si Lolo sa Gojo na naglalaro ng mga laro ng mais na may mas matalas na focus kaysa kay John Wick at napagtanto ni Lolo na kung sakaling maging babae si Gojo siya ay nasa oras ng demonyo. Nang maglaon pinangarap ni Gojo na tapusin ang Shizuko costume ni Marin ngunit bago niya maisuot ang peluka sa kanya nagsimulang uminit si Marin. Sinabi niya na sa kanyang cosplay malalim ang kanyang pagkatao at bilang Shizuko wala siyang ibang gusto kundi ang maging Panginoon niya si Gojo at tretuhin siya ng 50 Shades way na nagtatapos sa kanya bilang kanyang love slave. Nagising si Gojo na napagtanto na ito ay isang wet dream at nang tumingin siya sa ibaba napagtanto niya na ang kanyang kumot ay nabahira ng kanyang creamy baby batter. Tumingin siya sa kanyang manika humingi ng paumanhin sa kanya at hinampas ang isa pa. Pagkatapos ng isang morning pump session pumunta siya sa paaralan kung saan binati siya ni Marin ngunit dahil sa panaginip niya kagabi ang naiisip niya lang ay binibigyan siya nito ng Hokutoa. Ang kaibigan ni Marin si Noah ay dumating upang batiin siya at hindi nagtagal mas maraming mga kaibigan ni Marin ang dumating upang batiin siya na tila ang kanyang maswerteng araw. Itinuro ng isa sa mga kaibigan ni Marin na hindi komportable si Gojo sa napakaraming hot babe sa paligid niya. Hindi sumang-ayon si Marin at pinigyan niya ang kanyang mga melon kay Gojo dahilan para tupi ito at sumang-ayon sa kanya. Nang umalis si Marin at ang kanyang barkada na pagtanto ni Gojo na kahit sa paaralan hindi siya tinatreto ni Marin na iba. Pero kapag lumilingon-lingon siya makikita niya ang mga nagchichismisan tungkol kay Marin na nakikipag-usap sa isang taunan na katulad niya. Sa buong araw patuloy na iniiwasan ni Gojo ang pagtatangka ni Marin na makipag-usap sa kanya at sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na gagawa ni Gojo na makalayo sa bawat oras. Pagkatapos ng klase nagawang habulin ni Marin si Gojo para yayain na sumama sa kanya sa pamimili ngunit nang mapagtantong nakatingin ang mga tao tinanggihan ni Gojo ang kanyang alok at tumakas. Nagtago siya sa isang sulok at nang humingi siya ng tawad kay Marin tumabi ito sa kanya sinabihan siyang isuot ang kanyang big boy na pantalon at sabihin ito sa kanyang mukha. Gojo vents tungkol sa kung paano ang mga tao ay chismis tungkol sa kanila na Marin ay walang pakialam na nagsasabi na siya ay hindi tumututol na makita sa kanya sa publiko bilang sila ay magkaibigan. Nagulat si Gojo nang marinig iyon at hinaila siya ni Marin papunta sa kanya kinaladkad si Gojo para sumama sa kanya sa pamimili. Dumating sila sa cosplay shop kung saan tumitingin sila ng mga materyales at ipinakita ni Gojo kay Marin ang kanyang sketch ng kung ano ang kailangan para gumawa ng costume na ikinagulat ni Marin sa kanyang pangako. Mula sa lahat ng mga materyales iminumungkahi ni Gojo na pumili sila ng mas mahal ngunit bilang isang sirang hindi niya ito kayang bayaran. Gayunpaman si Marin bilang sugar mama ay naglabas ng isang sobre ng pera at tiniyak kay Gojo na hanggat may pera maaari siyang maging ligaw sa pagkatapos ay pumunta sila sa isang tindahan ng wig kung saan halos mabasa ni Gojo ang kanyang pantalon na puti mula sa lahat ng magagandang peluka na nakikita niya. Iminungkahi ni Marin ang itim na kulay na peluka na sundin ang kulay ng buhok ni Shizuko. Ngunit sa paglalaro ng laro buong gabi iminumungkahi ni Gojo na piliin nila ang madilim na lila upang sundin ang kulay sa laro. Ipinahayag ni Marin ang kanyang pasasalamat sa pagtulong ni Gojo sa kanya at masaya si Gojo na malaman na hindi siya walang kwentang bum ngayon. Nang maglaon dinala niya siya sa isang tindahan ng damit panloob upang kumuha ng ilang medyas at nang subukan ni Marin ang mga ito si Gojo ay natarante hindi alam kung titingnan o hahampasin ito upang igiit ang pangangibabaw. Sa sandaling iyon ipinakita sa kanya ni Marin ang kanyang makinis na mga binti na nagsasabi na pagkatapos ng kanyang tulong ngayon karapat-dapat siyang fanservice na tinanggihan ni Gojo. Pagkatapos pumunta sila sa isang tindahan ng soba at sa pag-alis napansin ng mga tao kung paano sila mag-asawa ngunit nang magsimula silang mag-usap tungkol sa laro kung saan si Shizuko ay naipasa na parang blonde iniisip nilang lahat na baliw ang mag-asawang ito. Sa kanilang paglalakad pauwi pinag-uusapan ni Marin ang tungkol sa mga cosplayer lalo na si Jujo ang paborito niyang cosplayer. Itinuro niya kung gaano kaganda ang mga cosplayer ngunit walang sinasabi si Gojo kaya tinanong siya ni Marin kung sa tingin niya ay hindi sila maganda.
Sa halip na sumagot, sinabi ni Gojo kay Marin na ang salitang maganda para sa kanya ay espesyal at ang tanging pagkakataon na tumawag siya ng isang bagay na maganda ay noong una niyang itinoon ang kanyang mga mata sa Hina dolls. Naiintindihan ni Marin ang kanyang damdamin at sa sandaling iyon nakakita siya ng isang tindero ng karne ng onigiri kaya bilang isang matako na baboy si Marin ay bumili ng ilan. Patuloy niyang inalok si Gojo ng kagat ngunit tinanggihan niya ito, iniisip sa sarili na lahat ng kinakain ni Marin ay malamang na nakaimbak sa kanyang mga pitchel at pisngi. Biglang tinanong ni Marin si Gojo kung sa tingin niya ay nagpapataba siya at sa kabila ng hindi pagsagot kitang-kita ni Marin ang reaksyon ng mukha nito at tinitiyak niya na tataba lang siya sa tamang lugar. Sa sandaling iyon tumingin siya sa mga kaganapan sa cosplay at sinabi kay Gojo na ang dadaluhan nila ay sa loob ng 2 linggo at pagkatapos marinig ito na pagtanto ni Gojo na nabaliw siya dahil imposibleng matapos niya ang costume noon. Sa tren pauwi iniisip ni Gojo kung ano ang kailangan niyang gawin sa kasuotan na pagtantong wala siyang sapat na oras ngunit nang maisip niya si Marin na lumuluha at nabigo lalo nitong hinihila ang kanyang moral. Pag-uwi binati siya ni Lolo at nang tanungin niya si Gojo kung saan siya napunta sinabi niya kay Lolo na siya ay namimili kasama ang kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon nahulog ang kanyang shopping bag at mula rito naglabas ng lacy na damit na panloob. Nang makita ito napaatras si Kyoru dahil sa pagkabigla nagtatanong kung nangangarap ang kanyang apo na maging ladyboy. Dinala niya si Kyoru sa ospital at nakilala ni Gojo ang kanyang pinsan si Mayuri na iginiit na magpalipas ng gabi si Kyoru sa kanyang lugar. Makalipas ang mga araw bumalik si Gojo sa paaralan at ipinaalam kay Marin ang nangyari sa kanyang lolo. Nang makita kung gaano siya kalungkot sinabi ni Marin kay Gojo na gagawin niya ang lahat upang matulungan siya na nag-aalok sa kanya ng kanyang luto na pinahahalagahan ni Gojo. Nag-aalok si Marin na makipagpalitan ng mga numero at tinanggap niya ito dahil gusto ni Marin na makipag-ugnayan kung sakali. Sa kanilang paglalakad patungo sa klase nakita ni Marin ang schedule ng midterm at napagtanto ni Gojo na nakalimutan niya ang tungkol sa mga pagsusulit sa midterm na mas magtatagal sa paggawa ng kanyang costume. Mamaya sa bahay nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa isang customer na gustong libutin ang lugar para makakita ng mga Hina dolls at habang tinatanggihan ni Gojo sa una tumiklop siya at nangakong bibigyan sila ng tour na mas tumatagal sa paggawa ng kanyang costume. Ito ay nag-iiwan sa kanya ng pagkabalisa hindi alam kung ano ang gagawin o kung gagawin niya ito sa oras ngunit bilang ang Sigma na siya ay may kapangyarihan. Gumagawa siya ng costume habang naglilibot at nag-aaral pa rin para sa midterms at sa pagtatapos ng linggo nauubusan siya ng lakas tulad ng nangyari pagkatapos gumugol ng isang gabi kasama ang iyong ina. Nang matapos ang pagsusulit napansin ni Marin na nakatingin si Gojo sa ibaba kaya sinubukan niyang bisitahin siya na may dalang pagkain sa kanyang kamay. Nang subukan niyang pumasok sa loob hindi tumugon si Gojo at napagpasyahan niyang wala ito kaya umuwi siya nag-aalala tungkol sa kanyang kapakanan. Samantala si Gojo ay nasa loob ng kanyang magulong bahay ganap na niluto pagkatapos ng abalang linggo at siya ay may sakit habang ang kasuotan ay halos hindi pa tapos. Tinitingnan niya ang kanyang mga brush na nagpapaalala sa kanya kung paano sinabi sa kanya ng kanyang lolo na sa kabila ng pagiging mahusay niya sa paggawa ng mga manika ng hina kailangan niyang magsanay araw-araw upang manatili sa ibabaw nito. Nagsisimula siyang umiyak at nagtanong kung bakit siya ay isang loser na hindi sapat sa anumang bagay ngunit nang malalim ang kanyang paghuhukay naaalala kung bakit nagsimula siyang mahalin ang mga manika ng hina ibinabalik siya nito sa realidad. Sa ngiti ni Marin sa kanyang isipan pinalitaw nito ang panloob na MC plot armor sa loob ng Gojo isa na magliligtas sana kay Shibuya ngunit para sa Gojo na ito inilagay niya ang kanyang headband sa istilong Yukihira at nagsimulang magluto upang gawin ang costume sa malalim na gabi. Kinaumagahan tinext niya si Marin para sabihin sa kanya na tapos na ito at nang tingnan niya ito hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Sinabi sa kanya ni Gojo na sa pamamagitan nito maaari siyang pumunta sa kanyang kaganapan ngunit sa pagkabigla ipinaalam sa kanya ni Marin na hindi siya pupunta sa kaganapan alam niyang imposibleng matapos ito ni Gojo sa loob ng 2 linggo. Nang marinig ito bumagsak si Gojo sa sahig at nakahinga ng maluwag hindi alam na mayroon pa pala siyang oras. Biglang umiyak si Marin humihingi ng tawad sa hindi pagsabi sa kanya at nakonsensya sa ginawa niyang pagdaan sa kanya sa impyerno habang may sakit ang kanyang lolo. Sa pagnanais na mabawasan ang tensyon iminumungkahi ni Gojo na subukan ni Marin ang damit upang makita nila kung paano ito magkasya. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pag-istilo ng kanyang buhok at pagkatapos ay kunin siya ng tamang hitsura at pampaganda para matiyak na kamukha niya si Shizuko. Hinugot niya ang ilang mga peking pilikmata at habang iniisip ni Marin sa simula na sila ay kabilang sa kanyang mga nakatagong baby mamas ipinaalam sa kanya ni Gojo na para ito sa kanyang mga manikang hina.
Ipinakita niya sa kanya ang maraming larawan ng mga Hina-doll na tinugon ni Marin ng may pananabik at ipinahayag ni Gojo na tulad ng kanyang lolo nais niyang balang araw ay maging isang Hina-doll maker. Sinabi sa kanya ni Marin na magiging siya na nagsasabi na kung sino man ang makakagawa nito siya iyon. Ngumiti si Gojo sa kanya at napatiklop siya nang makita siyang ngumiti sa unang pagkakataon. Pagkatapos ay isinuot ni Marin ang costume mula sa medyas hanggang sa peluka at nang makita ni Gojo sa wakas ang kanyang obra maestra sinabi niya kay Marin na siya ang perpektong Shizuko na nagpapasaya sa kanya kaysa dati. Pareho nilang sinimulan ang paghyping ng cosplay ni Marin at habang ipinapalam sa kanya ni Marin na medyo mahirap lumipat ipinakita niya sa kanya ang kanyang jiggle physics para sabihin sa kanya na napakatalino niya sa paggawa ng costume gist na karapat-dapat. Hiniling niya sa kanya na kunan siya ng litrato at kapag nag-post siya tulad ng kanyang nakagawiang cute na sarili humingi si Gojo ng isa pang post ngunit sa pagkakataong ito ay eksaktong katulad ni Shizuko. Itinuturo ni Marin ang kanyang panloob na Shizuko at habang patuloy siyang ngumingiti sa simula dahil sa pananabik na gawa niyang bigyan ng tingin si Gojo na magpapasigla sa kanyang night pump session para sa susunod na linggo. Kumuha sila ng higit pang mga larawan mula sa maraming post at kapag sapat na sila ipopost ito ni Marin sa kanyang bagong likhang cosplay account. Palibhasa'y nasa sabik sa kanyang bagong hitsura biglang tinanong ni Marin si Gojo sa cosplay event na gustong ipakita ito. Kinabukasan dumating sila sa cosplay event kung saan nabuhay ang mga kathang-isip na karakter tulad ng iyong kasintahan at habang si Marin ay nasa sabik na makita ng personal ang kanyang mga paboritong cosplayer si Gojo ay nakakaramdam ng kaba nang makita ang maraming bodies na ito sa isang lugar pagkatapos na hindi kailanman nahawakan ang isa bago si Marin. Itinuro niya na ang lahat ay nakatingin sa kanya at sa kanyang damit na ngunit tiniyak ni Marin sa kanya na hindi sila tumitingin sa kanyang ngunit sa kanyang kahanga-hanga mahusay na pagkakagawa ng jiggly milk bags. Pagkatapos lumipat sila ng lokasyon at habang hinahangaan nila ang malaking rack ng isang tao humihingi ng litrato ang isang mataba at malansa na photographer. Hindi makapaniwala si Marin na may gustong magpa-picture sa kanya kaya pumayag siya habang umiiwas si Gojo. Matapos makuha ang kanyang mga larawan hiniling ni Marin ang photographer na makipag-selfie sa kanya at kapag pumayag siyang ngumiti sa camera habang ang lalaki ay namumula sinusubukan ang kanyang makakaya na huwag masira ang kanyang cringe cap. Noon pa lang mas maraming humihingi ng picture kay Marin at napagtanto na lang ni Gojo na pumila ang mga tao para sa picture ni Marin. Lumingalinga siya sa paligid para makita ang mga batang babae na nagko-cosplay ng kanilang mga paboritong karakter at mga lalaki na nagko-cosplay ng pickle-tickling materials at dito pakiramdam ni Gojo ay tinatanggap sa isang lugar kung saan malayang ipahayag ng mga tao ang kanilang sarili ng walang paghuhusga. Naalala ni Gojo kung paano siya nagsimula sa isang pangako kay Marin ngunit dito niya napagtanto na sa pagtupad ng pangako niya hindi na siya makikipagkaibigan dito. Kay Gojo binigyan siya ni Marin ng napakaraming unang beses sa kanyang buhay mula sa pamimili kasama ang isang kaibigan sa unang pagkakataon hanggang sa pamimili ng damit panloob sa isang body sa unang pagkakataon. Biglang ngumiti si Marin kay Gojo at tumakbo palapit sa kanya na parang nasa pelikula ni Zack Snyder. Dumating siya na basang-basa sa pawis at habang iniisip ni Gojo ang tungkol sa paghiling niya sa kanya na basain siya sinabi ni Marin sa kanya na malapit na siyang pumutok. Ipinaalam niya sa kanya na pagkatapos ng kanilang nakaraang photoshoot gusto niyang maging katulad ni Shizuko na pinalaki niya ang laki ng kanyang dibdib sa pamamagitan ng paggamit ng mga pad na nagiging sanhi ng kanyang pagka-suffocate at sobrang init. Dinala siya nito sa loob kung saan may aircon at tinulungan siyang magpalamig. Sa panahon nito hindi niya maiwasang mapatitig sa kanyang jiggle bags kung saan pinagpapawisan si Marin at nang hilingin nitong paunasan siya sa likod nagsimulang maging maluwag si Gojo. Gayunpaman hinailan niya ito at pinunasan siya ngunit sa panahon nito gumagawa siya ng malakas na masasayang ingay tulad ng mga tagahanga ng Pokemon kapag nag-bust sila sa isang larawan ni Mewtwo. Nang maglaon bumalik sila sa isang huling photographer at nang malapit na niyang kunin ang larawan ni Marin ang mga Diyos ng anime ay nag-ihip ng hangin na nag-angat ng kanyang palda at nagpapakita ng 17 na kung saan ay ang bilang ng mga lalaki na nag-pump at nagtapon sa loob ng karakter na si Shizuko ngunit si Marin ay hindi nabigla dahil siya ay nasa karakter pa rin. Pagkatapos sumakay sila ng tren para umuwi kung saan nalungkot si Gojo nang malaman na ito na ang katapusan ng kanilang pakikipagsapalaran at pinasalamatan niya ito para sa karanasan ngunit sa kanyang sorpresa tinanong siya ni Marin kung anong cosplay ang susunod nilang gagawin. Masaya ang pakiramdam ni Gojo na marinig ito at pagkatapos makita ang kanyang mga reaksyon sa mukha tinukso siya ni Marin na masaya na kasama ang isang masamang katulad niya at sinabi niya sa kanya na inaabangan niya ang pakikipagtulungan sa kanya ng higit pa.
Ilang sandali pa nagsisimula ng makatulog si Gojo ngunit bago siya tuluyang makatulog sinabi niya kay Marin na maganda siya na hindi basta-basta sinasabi niya. Napagtanto ito ni Marin na bigla at napagtanto na mayroon din siyang nararamdaman para sa kanya. Kinabukasan nagtipon ang dalawa sa kinaroroonan ni Gojo upang maghugas ng peluka ngunit nang ipinapaliwanag ni Gojo kay Marin kung paano ito gagawin hindi maiwasan ni Marin na makita si Gojo na parang ito ang kanyang magiging baby daddy. Samantala dumating si Kaoru sa bahay at pagpasok niya nakita niya si Gojo na binabati siya kasama si Marin sa tabi niya na halos ibalik si Lolo sa ospital. Matapos ipaliwanag ang katotohanan tiniyak sa kanya ni Gojo na walang pumalakpak na nangyari na ikinagulat ni Marin ng kaunti. Nang makita ang kasuotan pinuri ni Kaoru si Gojo para sa kanyang trabaho ngunit habang pinag-uusapan ito ng dalawang lalaki si Marin ay nasa likuran na pagtanto na siya ay nahulog sa pag-ibig kay Gojo. Hindi niya napigilan ang kanyang pananabik ngunit sa oras na iyon ang kanyang tiyan ay kumakulom at habang siya ay nahihiya dito inalok siya ng mga ito na maghapunan sa kanilang lugar. Pagkatapos sabay silang kumain at pagkatapos malaman na si Gojo ay nawalan ng parehong mga magulang ipinaalam sa kanya ni Marin na nawalan din siya ng kanyang ina habang ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa malayo. Inakay siya nitong mag-isa na magluto para sa kanyang sarili at kapag ipinakita niya sa kanila ang pagkain na karaniwan niyang kinakain na tila isang plato ng cholesterol nag-aalala sila at nag-aalok na siya ay kumain ng hapunan sa kanila ng mas madalas na masaya niyang tinatanggap. Nang maglaon inihatid ni Gojo si Marin sa istasyon at bago siya makapagpaalam hinihiling niya na sana ay nagtagal pa siya. Sa tren malalim ang iniisip ni Marin kung paano sinabi ni Gojo sa kanyang lolo na hindi sila nagpalakpakan. Kinabukasan umuulan at nakahanap si lolo ng isang basang-basang babae sa labas kaya niyaya niya ito sa loob sa pag-aakalang bahagi siya ng harem ni Gojo. Nang maglaon ipinaalam ni Kaoru kay Gojo na narito ang kanyang kaibigan bago umalis at natarante si Gojo hindi alam kung sino ang dinala ng matandang umuto. Mabilis niya itong hinarap ngunit binati siya ng isang batang babae sa kanyang bathing suit at nang bigla siyang madulas nakita ni Gojo ang kanyang inihaw na baka. Pagkatapos nilang pakalmayan ang kanilang sarili ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Sejuna na narito upang tingnan ang mga damit na gawa ni Gojo. Masaya niyang dinadala siya sa paglilibot upang makita ang mga manika ng hina sa pag-aakalang ito ang hiniling niya ngunit habang si Sejuna ay nasisiyahang tumingin sa mga manika ng hina tinanong niya ang buffon na ito kung bakit niya ito ipinapakita sa kanya. Sinabi niya sa kanya na narito siya para sa mga cosplay outfit ipinakita sa kanya ang mga larawan ng Marin na nakita niya at hinihiling na gawin siya ni Gojo ng cosplay outfit. Ipinaalam sa kanya ni Gojo na hindi siya nagbebenta ng mga damit na pang-cosplay ngunit pagkatapos marinig ito ginamit ni Sejuna ang pang-blackmail at sinabi kay Gojo na kung hindi siya gagawa ng damit isusumbong siya nito sa FBI dahil sa nakita niyang makinis na starfish sa banyo kanina. Hinihiling niya na gumawa siya ng damit para sa kanya si Jujo ngunit pagkatapos marinig ang kanyang pangalan na pagtanto ni Gojo na siya ang cosplayer na mahal ni Marin. Tinanong niya ito kung paano niya ito natagpuan at ibinunyag ni Jujo na matapos makita ang kasuotan ni Marin ini-stalk niya siya sa cosplay event hanggang sa lugar ni Gojo. Nang maglaon lumitaw si Marin at pagkatapos malaman na siya si Jujo nagsimula siyang mag-geek out. Lalong lumala nang malaman ni Marin na nakita nga ni Jujo ang kanyang mga larawan dahil ngayon ay mas gusto pa niyang i-ogle ang kanyang idolo. Pagkatapos huminahon hiniling ni Jujo kay Gojo na gawin siyang cosplay ni Cheyenne na isang mahiwagang babae mula sa Walmart Sailor Moon. Habang ipinapaliwanag ni Marin ang lore kay Gojo humanga si Jujo na makita ang kaalaman ni Marin tungkol dito at hindi lang siya nagko-cosplay para ipagmalaki ang kanyang matamis na pisngi. Nang makita kung gaano kahanga-hanga si Marin tungkol dito iminungkahi ni Jujo na ay cosplay din niya si Cheyenne ngunit tumanggi si Marin dahil siya ay masyadong matangkad at busty para kay Cheyenne na makakasira sa imahe ni Cheyenne. Hindi makapaniwala si Jujo sa kanyang naririnig na inaakalang si Marin ang uri ng cosplayer na gusto niya at si Jujo ay nagsimulang umiyak dahil sa guilt sa pag-aakalang si Marin ay isa lamang pangunahing na walang kaalaman sa cosplay. Pagkatapos ay binigay ni Jujo kay Gojo ang kanyang kontak at tiniyak sa kanila na hindi siya hihingi ng anumang mga willy pic at nang tanungin ni Marin kung ano ang kanyang dinadaldaw sinabi sa kanila ni Jujo na ipinapalagay niya na sila ay mag-asawa. Nagsimulang magpanik si Gojo tinitiyak na hindi siya nakipag-date sa sinuman habang si Marin ay mas masayahin kaysa sa isang matabang lalaki na nakakakita ng burger pagkatapos malaman na ang Gojo ay kasalukuyang gawa sa lei. Noon lang nahihiya si Marin na nagmungkahi na mag-cosplay siya bilang siniyen kapatid ni Cheyenne at magkasama silang nag-cosplay ngunit tinanggihan siya ni Jujo na sinira ang pangarap ni Marin.
Sa kabila ng pagmamakaawa ni Marin nananatiling matatag si Jujo sa ayaw niyang gumawa ng mga panggrupong cosplay at plano pa niyang magrente ng studio para sa kanyang Cheyenne cosplay. Gayunpaman nang ipahayag ni Marin na handa siyang hatiin ang bayad sa pagpapaupa ng studio naisip ni Jujo na tanggihan siya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip sumang-ayon si Jujo na hayaan si Marin na mag-cosplay sa kanya sa isang pagkakataon at pagkatapos marinig ito plano ni Gojo na panoorin kaagad ang buong anime bilang isang sanggunian. Tinitingnan niya ang anime na papanoorin niya at pagkatapos ipaalam sa kanya ni Marin na mahigit 100 episode na ito napagtanto niya na ang pacing nito ay halos kasing tanga ng One Piece. Nang gabing iyon pagkatapos ibigay ang kanyang hinadal sa kanyang lolo para inspection sinabi ni Gojo sa kanyang lolo na pupunta siya sa lugar ni Marin para manood ng buong anime. Sa sandaling iyon nakaramdam ng kaba si Gojo nang makitang ini-inspection ang kanyang hinadal alam niyang hindi pa siya nagsasanay simula nang tulungan niya si Marin ngunit sa kanyang pagtataka pinuri siya ni Kaoru sa pagpapahusay ng kanyang craft. Sinabi niya kay Gojo na ang pagiging kasama ni Marin ay nagpabuti sa kanya dahil ang paggawa ng kanyang makeup ay nakatulong kay Gojo na mapabuti ang pagguhit ng mukha ng manika. Kinabukasan pumunta si Gojo sa kinaroroonan ni Marin at pagkatapos magbell ng ilang beses binuksan ni Marin ang pinto nang nakasabit ang kanyang mga melon. Tinitingnan niya ang kanyang mga melon at naaalala kung paano niya ito sinukat ngunit hindi nagtagal tiningnan ni Marin ang kanyang sarili sa salamin at nagsimulang magpanik matapos makalimutang isuot ang kanyang mga kontak na may kulay. Ilang sandali pa pinapasok niya si Gojo at binigyan niya ito ng mamahaling puding na hango sa kanyang mga puding ngunit pagkalabas ni Marin ng silid nagsimulang mag-hyperventilate si Gojo na pagtantong nasa loob siya ng lugar ni Marin. Kinakabahan pa rin iniimbitahan siya ni Marin sa kanyang silid ngunit pagkatapos makita kung paano si Marin ay isa ring 2D loving loser na tulad mo nawala ang pagkabalisa ni Gojo. Pagkatapos nanonood sila ng anime kung saan ang palabas na pinapanood nila ay may mas magandang animation kaysa sa Blue Lock at ito ay isang edgier na bersyon ng Sailor Moon. Biglang napagtanto ni Marin na ang kanilang ginagawa ay isang home date at nagsimula siyang namumula sa kaligayahan alam na silang dalawa lang. Gayunpaman nagpa siya ang mga Diyos ng anime na harangan siya sa pamamagitan ng pagpapakulo ng kanyang tiyan pagpapahinto sa kanilang momentum at pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng sarili niyang tiyan dahil sa pagkakataong makuha niya ang willy ni Gojo. Iminungkahi niya na bilhan siya ng pagkain ngunit tumanggi si Marin dahil gusto niyang magluto para sa kanya at pagkatapos marinig ito nakaramdam ng takot si Gojo alam na ang kanyang pagluluto ay maaaring magsimula ng isa pang salot. Pumunta si Marin sa kusina at pagkatapos makita kung ano ang nasa kanyang refrigerator nagpa siya siyang gumawa ng omures habang iniisip niya na gusto ni Gojo na magkaroon ng kanyang mga sanggol pagkatapos kumain nito. Sa una maayos ang lahat para kay Marin dahil masarap ang kanyang luto ngunit sa huli ay nagmumukha ito at ginagawa siyang tinatawag ni Gordon Ramsay na idiot sandwich. Gayunpaman pagkatapos kumuha ng isang kutsara sinabi ni Gojo kay Marin na napakasarap nito at natutuwa si Marin na marinig iyon ngunit lingid sa kanyang kaalaman naisip ni Gojo na siya ay gumawa ng sinangag. Pagkauwi nakipag-ugnayan si Gojo kay Jujo para talakayin ang costume at pagkatapos makita ang lahat ng cosplay ni Jujo nagtataka siya kung paano niya nagawang gawing kakaiba ang kanyang mga mata. Hinaharap niya siya at ipinaalam sa kanya na maaari silang gumamit ng tape upang baguhin ang hugis ng kanilang mata at maging ang hugis ng panga ng hindi naninibago. Ipinahayag ni Gojo ang kanyang pananabik sa bagong kaalamang ito na kanyang nakukuha at nang malaman ni Jujo na bago siya sa negosyo ng cosplay nakaramdam siya ng pagkamangha sa kanya. Noon lang napansin ni Jujo na ang mga larawan ni Marin ay kinuha gamit ang isang smartphone sa halip na isang camera kaya sinabi niya kay Gojo na sa kanilang cosplay session gagamitin nila ang kanyang camera at ang kanyang kapatid na babae ang kukuha ng kanilang mga larawan. Nag-set up sila ng isang pulong kasama ang nakababatang kapatid na babae ni Jujo sa isang restaurant ng pamilya at nang i-text ni Gojo si Marin tungkol dito ipinahayag niya kung gaano siya hindi makapaghintay sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya sa pamamagitan ng isang tawag. Sinabi niya kay Gojo kung paano niya inaasahan na ang nakababatang kapatid na babae ni Jujo ay kasing cute ni Jujo ngunit sa araw ng pagpupulong ang kanilang mga inaasahan ay nawasak dahil ang kapatid ni Jujo si Shinjo ay mukhang isang busty behemoth kumpara kay Jujo. Pagkatapos ipinakita ni Shinjo kay Marin ang kanyang mga larawan ni Jujo at habang humahanga si Marin ipinaalam sa kanila ni Jujo na si Shinjo ang gumawa ng kanyang account at ang pangalang Jujo. Habang si Jujo noong una ay gusto lang mag-cosplay para sa kanyang sarili naisip ni Shinjo na ang kanyang kapatid ay mukhang napaka-cute kaya kailangan siyang makita ng buong mundo kaya ginawa niya ang account.
Nakuha nito ang atensyon ng lahat at hindi nagtagal naging isang malaking pangalan ang Jujo sa komunidad ng cosplay at nagsimula ang lahat dahil sa Shinjo. Itinuro ni Marin kung paano dapat mahalin ni Shinjo ang kanyang kapatid at nang ipahayag ni Shinjo kung gaano niya ginagawa hindi napigilan ni Jujo ang kanyang sarili na mamula. Pagkatapos inilabas ni Shinjo ang kamera ng kanyang ama ang parehong kamera na ginamit niya sa pagkuha ng mga larawan ni Jujo at tinuruan sina Gojo at Marin kung paano gumamit ng mga kamera. Dahil sa curiosity tinanong ni Marin si Shinjo kung gusto niyang gamitin ang kanyang mga milker para sa magandang paggamit sa cosplay tulad ng kanyang kapatid at sinabi niya sa kanya na ayaw niya ngunit iba ang nakikita ni Gojo sa kabila ng ayaw niyang mag-cosplay. Pagkatapos hiniram ni Marin ang kamera para kumuha ng mga random na larawan at ginawa niyang misyon na bumili ng isang ngunit nang tingnan ni Gojo ang mga presyo ng kamera nagulat siya nang malaman na ang mga kamera ay nagkakahalaga ng isang bato at isang gabi bilang gigolo ng isang lola. Kinabukasan nagkita-kita silang lahat para tumingin sa isang haunted house-themed studio. Doon habang ang iba ay nasa sabik na tuklasin ang lugar si Jujo ay nababahala ngunit kapag tinanong siya ay naglalagay ng matigas na mukha sa harap nila. Habang lumalalim sila sa studio itinuro ni Marin kung gaano ito kadilim ngunit bilang eksperto sa photography ipinaalam sa kanya ni Shinjo na ang dilim ay perpekto para sa kanilang mga larawan sa cosplay. Sa sandaling iyon nagsimulang umulan at napansin ni Gojo na si Jujo ay nasa sahig na nanginginig at natatakot sa pag-asang maaaring lumitaw si Didi upang magsimulang maglibot. Sinabi ni Gojo kay Jujo na pinipilit niya ang kanyang sarili na manatili doon ngunit tumanggi siyang umalis sa kabila ng takot dahil gusto niyang i-cosplay si Cheyenne. Tinanong niya si Gojo kung mayroon siyang panaginip at sinabi niya sa kanya na gusto niyang maging susunod na Johnny Sins o isang Hina-doll creator. Matapos marinig ang magandang panaginip ni Gojo ibinahagi ni Jujo ang kanyang pangarap na maging isang mahiwagang babae kung saan makakasuot siya ng mga cute na damit at makapalakpak ng mga halimaw mula sa balat ng lupa. Gayunpaman mabilis niyang nalaman na ang pagiging isang mahiwagang babae ay kasing totoo ng mga talunan sa pagkakaroon ng kasintahan. Ngunit isang araw nalaman niya na maaari niyang bilhin ang mga damit. Tumingin siya sa salamin para makita ang sarili sa basang-basang cosplay ngunit sa kanya ito ang lahat ng inaasahan niya. Tinanong siya ni Gojo kung bakit siya ang pinili niya para gawin siyang cosplay at inamin niya na noong una niyang makita ang outfit ni Marin nagseselos siya at wala siyang ibang hinangad kundi ang mahanap ang taong gumawa nito bilang si Jujo ay nine-love dito. Noon pa lang nakaka-relate na si Gojo sa kanyang mga salita at naaalala kung paano noong una niyang makita ang mga Hina-dolls na nilikha ng kanyang lolo. Ito ay pag-ibig sa unang tingin para kay Gojo at ginawa nito sa kanya ang lalaki na siya ngayon. Si Gojo ay nagsimulang umiyak at tinakot niya si Jujo na nag-iisip na siya ay sinapian. Hinawakan niya ang kamay nito para pasalamatan siya ngunit sa panahon nito nag-malfunction siya dahil wala pa siyang lalaking humawak sa kanyang mga kamay noon na nauwi sa pagbagsak niya kay Gojo's Riz. Makalipas ang mga araw natapos ni Gojo ang pagsusulit at sa sandaling iyon hiniling siya ni Mari na pumunta sa beach kasama niya. Nalilito siya kung bakit sila biglang nasa dalampasigan at pagkatapos ng ilang pag-iisip na pagtanto niyang kailangan siya ni Marin dito upang tulungan siyang kumuha ng ilang mga larawan sa kanya. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Marin na narito sila para lamang ay enjoy ang kanilang kabataan na kung ano ang kinasusuklaman ni Hachiman at napagtanto ni Gojo na ang ganitong uri ng pagiging maagap ay eksakto kung ano ang gagawin ni Marin. Habang may hawak na burger humihingi si Marin kay Gojo ng ilang fries at habang ibinubukan niya ang kanyang bibig na sapat upang lumamo ng kumikinang isang lawin ang nagnakaw ng kanyang burger. Pagkatapos nag-set up sila ng banig na mauupuan at habang nagbabahagi ng burger nag-enjoy sila sa sarili nilang maliit na picnic na parang mag-asawa. Sa sandaling iyon nagpasya si Marin na isawsaw ang kanyang mga paa sa dagat walang pakialam kung mabasa siya ngunit habang nagsasaya siya roon nakikita ni Gojo ang kanyang itim na puntes na napakarami na muntik na siyang mabreak. Sinabihan siya ni Marin na sumama sa kanya masigasig na tumatalon pataas at pababa para sa kanya at kapag ginawa niya iyon nagsimulang magpanik si Gojo dahil hindi niya naranasan ang kanyang mga paa sa dagat. Nagulat si Marin na hindi pa bumisita si Gojo sa beach at ibinunyag ni Gojo na sa buong buhay niya ginugol niya ang kanyang oras sa pagguhit ng mga mukha sa mga manika na walang pakialam kung sino ang nabuntis ni Kardashian o kung anong bagong iPhone ang lumabas. Inihayag niya kung paano palaging sinasabi sa kanya ng kanyang lolo na maranasan ang mga lugar na hindi siya pumupunta kahit saan at ngayon ay sumasang-ayon siya sa kanyang lolo dahil nakita niya sa wakas kung gaano kaganda ang dagat. Matapos marinig ito nahihiyang sinabi ni Marin kay Gojo na sa summer break dapat silang pumunta sa mas maraming lugar silang dalawa lang at masayang sumang-ayon din si Gojo.
Umalis siya na namumula ayaw maniwala na ang kanyang Sigma Riz ay nagtrabaho sa Gojo ngunit nasasabik siya na makakasama niya si Gojo sa tag-araw. Noon lang nakita ni Marin kung paano nagko-cosplay si Gojo ng isang wimpy emo boy na gustong makuha ang kanyang kalayaan mula sa mga Titans at nang kumuha siya ng litrato nakita niya kung gaano talaga kaguwapo si Gojo. Makalipas ang mga araw kababalik lang nina Gojo at Marin mula sa pamimili nang itinaas ni Marin ang kanyang palda para ipakita kay Gojo ang kanyang bagong swimsuit. Sinabi niya kay Gojo na ito ang parehong swimsuit sa larawang ipinadala niya sa kanya noong nakaraang gabi at hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya binigyan ni Gojo ng anumang opinyon. Pero ang hindi alam ni Marin noong nakaraang gabi napakaraming baby butter ang inilabas niya sa picture niya. Alam ni Marin na may maanghang na nangyari at sinimulan niyang kulitin si Gojo para dito ngunit inutusan niya itong huwag hawakan dahil sabog na ang kanyang gintong at tsara. Pagkatapos ay tumulong si Marin na lumikha ng isang itim na bato para sa kanyang cosplay at natutuwa siyang malaman na siya ay kapaki-pakinabang na nagpapaalala kay Gojo kung ano ang naramdaman niya sa unang pagkakataon na naramdaman niyang kapaki-pakinabang siya para sa kanya. Noon pa lang gustong subukan ni Marin ang cosplay at kapag gusto niyang ipakita kay Gojo ang kanyang bagong bra isinara niya ito pabalik na pagtantong hindi niya suot ang gusto niyang ipakita. Nang maglaon sumama si Juju sa kanila upang subukan ang kanyang damit at hindi siya makapaniwala kung gaano kahanga-hanga ang disenyo ni Gojo. Nakipag-usap siya kay Gojo tungkol sa mga kasuotan at habang nakikinig si Marin na pagtanto niyang isa siyang tanga sa paggawa ng costume kumpara sa dalawang ito. Hinihingi nila si Marin para sa kanyang opinyon at tulad ng isang tunay na Gen Z sinabi niya sa kanila na ang kanyang costume ay super ski by D Sigma. Pagkatapos inilagay ni Gojo ang pampaganda ni Marin at sinunod ang mga tip ni Juju gumamit siya ng tape sa mga mata ni Marin na nagawang gawing kakaiba ang kanyang mga mata. Nang sa wakas ay makita ni Marin ang sarili sa salamin tuwang-tuwa siya at sinimulan niyang hampasin si Gojo na ayaw maniwala kung gaano siya kahangahangang hitsura. Mamaya pumunta sila sa studio at sa kabila ng ulan pumasok pa rin ang mga babae sa loob at pinag-uusapan kung gaano nila kamahal ang mga karakter na kanilang ni cosplay. Nahihiyang humiling si Marin kay Juju para sa isang selfie at nang sabihin ni Juju na oo kinuha ni Marin ang larawan at hindi makapaghintay na i-upload ito bilang kanyang LinkedIn profile. Maya-maya pa pumasok si Gojo kasama ang isang gwapong lalaki na ikinagulat ng dalawang babae. Isang linggo bago pagkatapos gumuho si Juju umalis muna sila ni Marin na iwan si Gojo kasama si Shinjo. Dito kinumpronte ni Gojo si Shinjo tungkol sa kanyang tunay na pagnanais na mag-cosplay at sinabi sa kanya ni Shinjo na tama siya at mayroong isang karakter na gusto niyang i-cosplay. Nadama niya na hindi tulad ng kanyang kapatid na babae hindi siya magiging sapat na mahusay upang ilarawan ang kanyang karakter ngunit sinabi sa kanya ni Gojo na pagkatapos makita ang ilang pawis na dudes na nagko-cosplay kay Nani sa cosplay event naniwala siya na maaaring mag-cosplay si Shinjo ng sino mang gusto niya. Pagkatapos tinanong siya ni Gojo kung sino ang gusto niyang mag-cosplay at nang ipaalam niya sa kanya na gusto niyang gumanap bilang pangunahing dude mula sa anime na Soma na pagtanto ni Gojo kung gaano sila kabaliw sa pagsasaalang-alang sa laki ng kanyang pitchel ngunit naniniwala si Gojo na mayroong paraan. Una ipinahiram sa kanya ni Gojo ang kanyang uniforme upang itugma ang kasuotan ni Soma ngunit nang isuot niya ito ang mga butones ay hindi na nakahawak sa mahal na buhay dahil sa laki ng kanyang mga melon. Napagtanto ni Gojo na kailangan nilang gumawa ng isang bagay tungkol sa kanyang baden-kaden at habang iniisip ang tungkol sa mga kimono nakuha niya ang ideya na gumamit ng isang pambalot upang gawing patag ito bilang isang curtain mula sa makapal na puding. Nagagawa nitong gawing karamihan sa mga celebrity bago ang BBL ngunit hindi pa rin ito sapat para tularan ang hitsura ni Soma kaya nag-research si Gojo at nakakita ng mahiwagang tool na tinatawag na bead holder na pangarap ng sinumang babaeng crossdresser. Nang maglaon binili nila ang peluka at dahil gusto nilang gawin itong isang sorpresa si Gojo ang mismong nagputol nito ngunit nakaramdam siya ng pressure na nagpaga ng pakiramdam ni Shinjo na makita dahil palagi niyang iniisip na magagawa ni Gojo ang anumang bagay. Inamin ni Gojo kung paano niya rin minsan nakita ang isang tao sa ganoong paraan ngunit pagkatapos niyang makita ang kanyang mga kapintasan at nagawa pa rin ngumiti naging inspirasyon siya nito. Pagkatapos inilagay ni Gojo ang peluka at pampaganda sa Shinjo at dinadala kami nito sa kasalukuyan kung saan hindi makapaniwala ang mga babae kung gaano siya kainit at halos makiusap na magkaroon ng mga sanggol ni Soma mula sa kanyang hindi umiiral na baby maker. Bumalik ang tingin ni Shinjo kay Gojo at ngumiti siya alam niyang matagumpay ang cosplay. Hindi mapigilan ni Marin ang kanyang pananabik at nagpa-picture siya kasama ang lahat ng kasamang cosplayer.
Nagsimula silang kumuha ng mga cosplay na larawan kung saan nauna si Jujo ngunit nang pumasok si Marin para samahan siya naramdaman ni Jujo ang 1,000,000 aura na nagmumula sa kanya habang matalim na tinitigan siya ni Marin ngunit mabilis itong nawala nang hindi mapigilan ni Marin ang kanyang nakakalokong ngiti. Nagsimulang magbiro ang grupo at habang ayaw ni Jujo kapag nagbibiro ang mga tao sa mga photoshoot hindi niya maiwasang ngumiti sa kanila. Nang maglaon hinarap ni Jujo si Gojo at pinasalamatan siya sa pag-aalaga kay Shinjo nangako na babayaran siya ng kanyang pera para sa cosplay. Nakonsensya si Jujo dahil hindi niya alam ang pagnanais ng kanyang sariling kapatid na mag-cosplay ngunit tiniyak ni Gojo sa kanya na tulad ng iba mayroon ding mga bagay na nahihirapan si Shinjo na ipahayag. Nang makita kung paano pinakikitunguhan ni Gojo ng may pag-iingat ang kanyang mahal na kapatid na pagtanto ni Jujo kung gaano talaga siya ka-Chad Gojo. Nang gabing iyon tingnan ng magkapatid na babae ang mga larawang kinunan nila at sinabi ni Jujo kay Shinjo kung gaano siya nagseselo sa kanya dahil hindi niya nagawang alisin ang cosplay ni Soma. Nagulat si Shinjo nang marinig ito at habang hindi siya makapaniwala sa insecurities ni Jujo tiniyak ni Jujo na hindi ito dahil sa galit niya sa kanyang flat self ngunit ito ay dahil alam niyang may limitasyon siya. Samantala matapos makita ang mga larawan si Marin ay tumatawag kay Gojo na sinasabi sa kanya kung gaano kasaya ang photoshoot. Namangha siya kung paano nagagawa ni Gojo na mag-makeup ng isang lalaki sa Shinjo ngunit pagkatapos banggitin ni Gojo kung paano pumunta si Shinjo sa kanyang lugar para magsanay sila nagseselo si Marin sa pag-aakalang nag-practice sila ng paglalagay ng iba pang bagay sa mukha ni Shinjo maliban sa makeup. Makalipas ang mga araw natapos ni Gojo ang isa pang cosplay ni Marin si Veronica na isang boss Titan beauty na sasakal sa iyo ng kanyang snoo-snoo. Ipinahayag ni Marin kung gaano niya kanais-nais na maging kanya at habang nag-aalala si Gojo tungkol sa tan sinabi ni Marin sa kanya na huwag mag-alala. Dumating siya sa lugar ni Gojo na mukhang ang reverse Michael Jackson at sinabi niya kay Gojo na nilagyan niya ng foundation ang buong katawan niya. Hiniling ni Marin na hiramin ang kanyang shower at pagkatapos ipahiram sa kanya ni Gojo ang kanyang mga damit lumabas siya ng may hitsura na nagiging sanhi ng cocktail sausage ni Gojo na maging bratwurst. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang mga bagay na binili niya para maging Veronica siya simula sa mga peking chain hanggang sa peking background para sa photoshoot. Ngunit nang banggitin niya ang kanyang pagkabigo sa pagkuha ng mga peking ngipin ng aso si Gojo ay bumunot ng mga peking ngipin na gawa sa peking mga kuko. Siya ay naglalagay ng mga ngipin at nagsusuot ng pundasyon ngunit sa panahon nito ang mga mata ni Gojo ay nasa ilalim ng pag-ugoy at iniisip sa kanyang sarili kung paano niya gustong mapasailalim sa mga tuta na iyon. Nang maglaon namimili sila para makalanghap ng sariwang hangin ngunit sa pagkakataong ito ay dinala ni Marin si Gojo sa isang tindahan ng mga lalaki para kumuha ng sariwang patak. Sinubukan niya ang ilan sa mga kasuotan at habang kinamumuhian niya ang bawat isa sa mga ito si Marin ay nakatiklop na parang isang upuan sa damuhan na nakikita siyang nakasuot ng iba't ibang kamiseta at gustong magkaroon ng kanyang mga anak. Ipinagpatuloy nila ang kanilang maliit na pakikipagsapalaran pagkuha ng magkatugmang mga kamisete pagbili ng mga sombrero at pagkain ng mga pagkain na nagmumukhang mag-asawa. Pagkatapos ipinahayag ni Marin kung gaano siya nasa sabik na ay cosplay si Veronica ngunit sinabi sa kanya ni Gojo na hindi niya siya matutulungan. Humihingi siya ng paliwanag at habang iniisip niya sa simula na ito na ang katapusan ng kanilang paglalakbay sa pag-cosplay ipinaalam sa kanya ni Gojo na hindi siya makakatulong dahil sa kung gaano karami sa kanyang mga balak ang nalantad bilang Veronica. Ipinahayag niya kung gaano siya natatakot na baka masira siya sa proseso at sinimulan siyang hampasin ni Marin dahil sa kaluwagan na sinasabi sa kanya na natatakot siya na kasama niya ito na umalis sa kanya. Gayunpaman medyo masaya ang pakiramdam niya nang malaman niyang ganoon ang nakikita sa kanya ni Gojo at tinutokso siya na sinasabing malugod niyang padalhan siya ng hindi na filter na mga larawan para sa kanyang mga materyales sa panggabi na pump. Pagkalipas ng mga araw pumunta sila sa isang manga cafe kung saan gustong tumambay ang mabahong 2D na mapagmahal na mga dude at hindi komportable si Gojo sa kung gaano kalapit si Marin sa kanya. Ipinakita niya sa kanya ang isang slice of life manga tungkol sa isang succubus si Liz na sinusubukang patulogin ang kanyang lalaki ngunit sa kabila ng pagmamahal niya kay Liz pakiramdam ni Marin ay hindi niya siya kayang i-cosplay na itinuturing ang kanyang sarili na hindi sapat. Si Gojo ay tumingin sa kanya na parang nakakita ng multo iniisip na ang asong ito ay pipi at sinabi kay Marin na maaari niyang gawin ang anumang cosplay na gusto niya. Natarante si Marin nang marinig ito at pumayag na gawin ito. Tinanong ni Gojo kung ano ang succubus at ipinaalam sa kanya ni Marin na sila ay mga babaeng demonyo na nagpapatuyo sa iyo mula sa iyong creamy BD batter sa iyong pagtulog at ipinadala ka upang makipagkita sa cove.
Ito ay nalilito kay Gojo kung paano iyon ay isang slice of life ngunit sinabi sa kanya ni Marin na basahin ito kaya ginawa niya at pagkatapos makita kung paano ito parehong degenerate at wholesome Gojo pakiramdam malabo sa loob. Gayunpaman napansin niya na hindi tulad ng mga nakaraang cosplay si Liz ay iginuhit na may kaunting mga detalye na nagpapahirap sa kanya na gumawa ng mga costume mula sa makalipas ang isang linggo natapos na nila ang paggawa ng costume at inibok sila ni Marin ng murang lugar na gagamitin para sa kanilang photoshoot ngunit pagpasok niya napagtanto ni Gojo na nasa isang love hotel siya. Habang si Marin ay nasa sabik na naruroon si Gojo ay nagpapanik matapos isipin kung gaano karaming tao ang nagkrim doon. Sinubukan ni Gojo na isipin ito bilang isang studio ngunit pagkatapos makita ang breakdancing pickle at ang katotohanan na kasama niya si Marin ang kanyang isip ay gumagala kung saan namamalagi ang pagkabulok. Pagkatapos habang pumunta si Marin sa kwarto upang magpalit ng kanyang cosplay outfit ginugugol ni Gojo ang kanyang oras sa sarili niyang pag-iisip. Binuksan niya ang TV at mabilis na pinatay ito pagkatapos makitang isa itong pelikulang pinagbibidahan ni Johnny Sins kasama ang Basti na lola ngunit binuksan niya ito at pinanood sa mahinang volume para sa kultura. Biglang lumabas si Marin na nakasuot ng buong kasuotan at umawit ng mga papuri kay Gojo dahil sa kahangahangang ginawa niya sa hitsura ng costume. Hindi tulad ng kanyang mga papuri pakiramdam ni Gojo ay hindi sapat ang kasuotan na ginawa niya dahil hindi ito kasing tumpak ng manga ngunit tiniyak ni Marin sa kanya na ang kanyang mga costume ang pinakamaganda sa ngayon lahat ng nahawakan niya ay naging ginto. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng makeup at nagawang ipamoka kay Marin si Liz sa personal ngunit medyo nahihiya si Marin. Ipinakita ni Gojo kay Marin ang mga kuha na gusto niyang muling likhain at inilabas ang mga props para magamit nila na ikinatuwa nilang dalawa. Nagsisimula silang kumuha ng maraming iba't ibang mga larawan na kahawig ng nangyari sa manga at para sa huli nais ni Gojo na muling likhain kung saan kinakanta ni Liz ang lullaby ngunit kapag ginawa nila ito kulang pa rin ito sa lasa. Nagmungkahi si Marin ng first person view kaya inutusan siya ni Gojo na pumaibabaw sa kanya. Tinanong niya siya kung sigurado siya at talagang sinabi sa kanya ni Gojo kaya maingat na umupo si Marin sa ibabaw niya. Kinunan nila ang larawan at pinupuri ito sa pagiging pinakamahusay nila ngunit bigla silang nakarinig ng malalakas na masasayang ingay mula sa isang babaeng kumukuha ng tubo sa tabi. Napagtanto ni Gojo ang kanilang posisyon at nakiusap si Marin na bumaba sa kanya ngunit huli na ang lahat ng patayo ang pagtaas ng kanyang rocket lumalabo ang ilaw at umuuga ang kama na parang handa na itong kumilos. Pinapakalma nila ang kanilang mga sarili at dahan-daang nire-relax ang kanilang katawan upang maghanda para sa isang sesyon ng Pound Town ngunit bago sila makapag-pump tumunog ang telepono ng silid na humihiling sa kanila na mag-check out. Sa elevator pumasok ang isa pang mag-asawa at nang makita ng dalaga si Marin alam niya na ang magkabilang pisngi nila ay nag-alog-alog noong araw na iyon. Sa bahay hindi mapigilan ni Gojo ang kanyang sarili ngunit ay replay ang sandaling iyon na may isang kamay sa kanyang pantalon. Makalipas ang mga araw abala si Gojo sa pagguhit ng mga mukha ni Doll nang mag-text sa kanya si Marin na humihingi ng tulong. Lumalabas na kailangan niya ang tulong nito sa kanyang takdang aralin matapos siyang pagbabantaan ng kanyang ama na tatanggihan siya kapag hindi niya gagawin ang kanyang takdang aralin. Noong una ay gusto niyang pumunta sa summer festival ngunit dahil sa kanyang takdang aralin hindi siya nakapunta doon. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil nag-book siya ng maraming trabaho at kapag tinanong siya ni Gojo kung ano ang kanyang trabaho ipinakita niya sa kanya ang isang magazine na kasama niya dito at ipinaliwanag na siya ay talagang isang modelo. Hindi makapaniwala si Gojo sa kanyang mga mata at inihayag ni Marin na ang dahilan kung bakit siya kumuha ng maraming trabaho ay dahil gusto niyang makakuha ng kanyang sariling kamera. Sa pahinga nanunood sila ng horror movie at habang kumpiyansa si Marin sa simula natatakot siya habang walang reaksyon si Gojo. Pagkatapos ng pelikula patuloy na gustong panoorin ito ni Gojo habang si Marin ay tumangging tumingin dahil sa takot. Nang maglaon natapos ni Marin ang kanyang takdang aralin sa Ingles na siyang huli niyang takdang aralin ngunit itinuro ni Gojo na hindi pa niya nagagawa ang kanyang araling bahay sa matematika at dito napagtanto ni Marin na iniwan ito ng kanyang pipe sa paaralan. Pumunta sila sa paaralan upang kunin ito at habang papalapit na ang gabi inanyayahan siya ni Gojo para sa hapunan na tinanggap naman niya. Sa sandaling iyon nakita niya ang pool ng paaralan at kinaladkad si Gojo doon kasama niya habang walang tao. Sinubukan niyang isawsaw ang kanyang mga paa ngunit nahuhulog siya sa tubig at nang malaman ni Gojo na hindi siya marunong lumangoy tumalon siya para iligtas siya. Pareho silang nabasa at ginugulo nito si Gojo kung gaano kahilig ni Marin ang pagpunta sa dalampasigan kahit hindi siya makalutang lalo pa ang lumangoy.
Sinabi ni Marin kay Gojo na tulad ng maraming bagay sa buhay maaari pa rin siyang magsaya kahit na hindi niya alam ang lahat tungkol dito. Tinatawanan ni Gojo ang kanyang pahayag at iniugnay ito sa kung paano siya naging masaya sa pagpipinta ng mga manika sa kabila ng pagiging kakilakilabot dito. Noon lang inanyayahan siya ni Marin na pumunta sa isang festival at pumayag si Gojo na pumunta basta gawin niya ang kanyang takdang aralin. Kinabukasan binati ni Gojo ang kanyang lolo habang pupunta siya sa isang pista kasama si Marin. Sumakay siya sa tren at dumating sa isang masikip na pagdiriwang ngunit sa kanila nakita niya si Marin sa kanyang yukata. Si Gojo ay napatiklop at tumitig sa kanyang bagong hitsura ngunit napansin ito ni Marin. Tinutokso niya ito sa pagkakaroon ng kink sa kanyang batok ngunit sa halip na tanggihan ito inamin ni Gojo na ginagawa niya ito na nag-udyok kay Marin na ipakita sa kanya ang kanyang batok. Habang naglalakad sila papunta sa pista patuloy na ipinapakita ni Marin sa kanya ang kanyang leeg at dahil siya ang matako na baboy kinaladkad ni Marin si Gojo upang bumili ng iba't ibang uri ng pagkain. Pagkatapos tumungo sila sa pagdiriwang at sinabi ni Gojo kay Marin na hindi pa siya nakakita ng mga paputok. Sa sandaling iyon nagsimulang lumipad ang mga paputok na ipinakita sa kanila ang isang magandang showcase sa itaas ng kanilang ulo at dahil hindi pa ito naranasan ni Gojo nawala siya sa magandang palabas na kanyang pinapanood. Dati naririnig lang ni Gojo ang ingay ng mga paputok mula sa kanyang silid ngunit ngayon ay nakakapanood siya ng magagandang paputok kasama ang isang mas maganda pang tao si Marin. Habang ang iba ay nanunood ng mga paputok si Gojo ay nakatingin kay Marin na pagtanto kung gaano siya kaganda ngunit nang lingunin niya ito ipinakita niya sa kanya ang kanyang Smurf-colored na dila na nagpapaganda ng sandali. Nang maglaon dahil sa sobrang paglalakad na sugatan si Marin sa kanyang mga paa kaya pinatong siya ni Gojo at hindi niya maiwasang maramdaman ang kanyang mga puding sa kanyang likod. Binuhat siya ni Gojo at sinabi sa kanya kung gaano siya kasaya na kasama siya. Sinabi sa kanya ni Marin na pupunta sila muli sa susunod na taon at masaya si Gojo na malaman na gusto niyang sumama muli sa kanya. Pag-uwi matutulog na si Gojo nang tawagan siya ni Marin at sinabing gusto niyang marinig ang boses nito dahil takot na takot itong matulog. Ilang oras bago siya naliligo nakarinig siya ng kaunting ingay at nagsimulang sumigaw. Nakiusap siya sa kanya na ilagay siya sa speaker at tulungan siyang makatulog kaya ginawa niya ito. Nagpatuloy sila sa pag-uusap ng ilang oras tungkol sa iba't ibang bagay at ipinahayag ni Marin kung paano niya gustong gumawa ng higit pang mga bagay kasama siya sa kanyang tabi na iniisip ni Gojo ang parehong bagay pagkatapos ng mahusay na taon na nakasama niya ito. Habang natutulog si Gojo sinamantala ni Marin ang kanyang pagkakataon para sabihin kay Gojo kung gaano niya ito kamahal alam niyang hindi siya nito maririnig at parang magkatabi sila natutulog sa piling ng isa't isa. Kung napanood mo ang recap ng anime na ito at nakarating ka sa dulo magkomento kay Basti Cosplayer.